Ayan mga kabukas, so andito na sila sa entrada mismo. O, ito na yung bahay natin. Ito na sila. Naisara na natin yung ating lote, so wala na makakapasok. Ang susunod po bukas gagawin namin is ano na kami, Hello mga kabokals, magandang lalaki po ako, hindi joke lang. Magandang umaga po. Nandito naman tayo sa Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. At patuloy po nating binubuo ang ating mga pangarap. Ayan, kain tayo mga kabokals. Brownies, 6 pesos ang isa. Nabili sa tindahan. Yan, so ayan oh. Nagdi-discard na naman sila emo ng aming kawayan na ipampoposte natin oh. Malapit na matapos yung ating poste mga kabokals. Lapit na. Pero baka kapusin pa rin to. Siguro isang biyahe pa bukas. Makukompleto na namin yung paikot. And then maglalagay na tayo ng cyclone wire. Yan. So dalawa lang muna sinama ko ngayon. Kasi wala nang ayusin masyado dun sa bahay. Okay na siya. Yung ano na lang, yung elbow na lang para dun sa pasingawan. Then okay na, kaya dalawa lang muna sinama ko. Ayan o. Ang tao. Mamaya, update ko kayo mga kabokals. Mag-set up lang muna kami. Yan, kakain muna mga boys. Yan, almusal muna mga boys. So itong bintana natin napakalaki. Ang liit ng bintana eh. Yan, para may lakas. Ganda. Ganda na naayos mga kabokals. Mamaya makita natin kung hanggang saan aabot yung ating dalang kawayan. Ating CR. Tayo na mga kabokals oh. Ito ay pwede na gamitin to. Pwede na gamitin. Ito na lang kulang yan oh. Elbow. Elbowhan yan eh. Elbow. Palabas doon yung palalabas yung singaw sa labas para hindi dito ipon yung amoy. Saka ito siguro pa medyo tapalan siguro ng kawayan dito. Hazard siya mamaya makahiwa. You know. Drum lang yan mga kabokals ha. Sa bago sa channel ko, yung drum na malaki. Tapos butas po yung nasa ground yan, butas. Kaya yung poops, yung tubig, sisip-sipin pa rin ng lupa. Ayan. Unti-unti ko na nakikita yung yung forma. Unti-unti na nabubuo sa aking isipan kung anong gagawin. Ayan, mamaya pagka nalagyan nila dito mas mabubuo yung aking mga plano. Ano? Mabigat kasi oh. Mabigat din kasi mga kabokals. Meron pa dun eh. Pero yung mga susunod na kawayan siguro natin dito na lang natin bibili. Meron pala dyan, ayan oh. Yung kawayan na yan, mga bayugin din pala yan. Kaya lang kakausapin ko yung may-ari kasi sabi 100 daw sa kanya and then sa akin yung mamumutol. Kaya lang wala tayong makakuhang mamumutol na walang gustong pumayag na manggagaling doon na mamumutol. Pupunta rito tapos 50 lang ang bayad. Kasi ito 150 ang isabili natin doon eh. Kung 100 na dito sa may-ari ng kawayan, so 50 ang pwede ko ibayad sa mamumutol. Kaya lang ayaw nila pumayag na syempre doon pa manggagaling, magbabaon pa sila. 'Di ba? Try ko dito kung sabihin ko doon sa may-ari kung po pwede sa kanila na putol 150. Parang ganoon din, parehas lang. At least hindi na natin mapupwersa si Raptor. Kawawa naman si Raptor mga kabokas yung ating Raptor. Persado. Iniisip ko rin kasi baka bumigay yung makina. Kasi sobrang bigat talaga nung inaakyat niya. Akyatan kasi sa may DRT. Akyatan po yan eh. Hindi ko na lang nabibidyohan yung biyahe namin. Pero galit na galit yan. Galit na galit yan paakyat mga kabokas. Kaya baka bumigay yung makina natin. Yan si Raptor natin yan. Nakakita naman yan. Nakabababa dito yan. Yan. Ganda na tignan nito pagka naisara na natin.
Mamaya makita natin kung hanggang saan sila abot. Medyo makulimlim, maganda, hindi masyado mainit. Kaya lang wag na sana uulan. Ang problema doon pag umulan kasi mahirap maghukay kasi pagka umuulan at napupuno ng tubig din yung hinuhukay. Wag muna sana. Kahapon kasi umulan ng mga alauna. Sakto tapos na sila. Pauwi na kami. Naibaon na lahat. Sana ganun din ngayon, maibaon mo na lahat bago umulan. Yan, ganda ng view talaga rito mga kabokals. Napaganda ng view. Sa ngayon syempre pagka marami nang nagbahay dito, hindi na ganyan kaganda. Pero at least yung surrounding natin medyo maayos pa rin naman. Matagal pa yan, marami pang karamihan naman na kumuha dito mga investment lang. So, doon sa mga bago sa channel ko, ang lalim po na ginagawa nila, 50 or isa't kalahating feet or pie. Pie ba tawag doon sa feet? Pie, no? Ayan. Standard kami. And then yung pagitan po ng poste natin is 5 feet para mas Ito po, magre-reinforce po tayo ng braces dito pagka natapos na sila. Magbe-brace po yan pagka nalagyan natin ng bakod. 3 patong kasi na yero ang gagawin natin dyan. Bakit pa 3 patong na yero ang gagawin natin dyan? Una-una mga kabukals, gusto ko po kasi ng privacy. Ayoko makita sa loob. Gusto ko, hindi ako nakikita sa loob. Gusto ko yung maalaga natin hindi nakikita rin sa loob para wala, privacy lang. Hindi. Ang dami kasi nating yero na makukuha doon sa ating lumang mini farm. Marami. Pero yung security nga rin, kung ito nga kasi cyclone wire muna. Cyclone wire muna. Kasi may mga cyclone wire din tayo makukuha sa mini farm natin. Lahat po kasi ng mga materials natin na makukuha doon, ilalagay natin dito para wala pong masasayang. Ang iiwanan lang po natin doon is yung mga talagang hindi na magagamit. So, napakarami po nating cyclone wire. So, gagamitin natin yan dyan. And then, yung mga yero mababaklas doon, sasalpak pa natin yan. Para talagang matibay po yung ating perimeter. Ayan. So, yun po. Yan yung poso nga mga kabokals. Isipin ko pa kung saan ilalagay. Pero sabi nga, ilayo daw sa CR. Totoo naman. Kasi baka kumatas. Pero yun, ilalagay natin na medyo malayo sa CR. And sa Poso Negro ng baboy. Kasi magpapalagay pa tayo ng Poso Negro para sa mga baboy. Ilalayo natin doon mga kabokals para iwas contamination tayo. Kay tatay na tayo magpapagawa. Kay tatay Melchor. Na-appreciate ko po yung mga nagko-comment po na nag-a-advise sobrang mahal yung sigil ni tatay. Kaya lang mga kabokals, ito po kasi yung i-consider din natin. Una-una po, dayo po tayo dito mga kabokals. Dayo. Hindi tayo taga rito. So we need to make friends with everybody na nakapaligid sa'yo. And isa pong paraan na maging kaibigan natin sila is yung magpagawa tayo sa kanila. Si Tatay Melchor at si Kuya Greg ay taga rito yung mga yan. Dito po yan, mga old tenants po yan. So, isa po yun palagay natin, isama na natin sa ibabayad natin. Yung magiging kaibigan po natin sila. Diba? Kasi dayo tayo mga kabokals Hindi tayo po pwedeng magmalaki dito. Hindi tayo po pwedeng mahal ng singil mo. Doon, mura lang. Hindi po pwede yung mga kabokals. Isa po sa dapat yung tandaan kung kayo po ay lilipat. Especially ito, negosyo po na farming. Lilipat kayo sa isang lugar na hindi naman kayo taga roon. Kailangan yung mga lokal po doon is maging kaibigan nyo para hindi po tayo mahirapan. Kung ano man, meron tayong mahingan ng tulong. Kung may mga kailangan tayo, may mahingan tayo ng tulong. Katulad niyan, si Kuya Greg ang unang naging kaibigan ko dito. Nakilala ko si Tatay Melchor dahil kay Kuya Greg. Ganun lang po yun. And at the same time, mabibigyan po natin ng trabaho sila Kuya Greg. Si Kuya Greg po ay buntis ang asawa. Nabanggit nga niya sa akin kasi ang mangyari po pala niyan, isa po si Kuya Greg sa gagawa. Isa po siya sa kukuning tauhan na magdidrill po ng poso. So yung pa lang po is, nakatulong na tayo sa kanya kasi nabanggit nga niya sa akin kailangan niya po ng additional income. Gawa nung buntis nga po yung asawa niya. So yun na lang po isipin natin. Yes, napamahal tayo. Pero naging kaibigan natin yung mga tao dito. Nakatulong tayo kay Kuya Greg na buntis ang asawa. Diba?
Isa pa pang dahilan, marami po nagsasuggest, dito 2,500 per tubo lang, dito 1,500 per tubo lang. Pangasinan, Pampanga. Yung San Jose del Monte nga, hindi makapunta rito, tinanggihan tayo. Yung Pampanga, hanggang ngayon hindi ako sinasagot sa message ko sa kanya dahil nagtatanong nga rin po ako. So, 'di ba, mahirap pong kausap yung iba. Mahirap kausap yung iba. Ito, merong lokal na madaling kausapin, mabait naman kausapin. Yes, medyo mataas yung presyo niya. Pero, 'di ba mga kabokals, aanuhin mo yung mura kung nagpapaiportansya naman. Para sa akin kasi nagpapaiportansya yung ganun eh. Nakipag-communicate ako sa kanila, ayaw nila ako sagutin. So, 'di ba? Mura nga sa kanila. Aanuhin mo yung ganun, ayaw ka naman sagutin. Kaya yun po yung isang take ko doon. Pero maraming salamat po doon sa mga bibigay sa akin ng information regarding nga sa pagpapatuyo ng poso. So, well appreciated po yun. Pero ito po yung ating desisyon. Kay Tatay Melchor na po tayo magpapagawa. Yan, pipili po tayo ng magandang spot dyan. And ito nga, kukumpletuhin natin yung poste ngayon. Makarating kami hanggang unahan, sana, para konti na lang yung sa harap. Siguro isang biyahe na lang bukas kasi yung Raptor ko nahihirapan na. Yung mga susunod na kawayan natin, dito natin kukunin. Again, make friends with the locals. So, dito na tayo kukuha ng kawayan para maging kaibigan po natin yung mas nakararami sa kanila, di ba? Mas madali pong galawan mga kabawals pagka dumayo kasi sa lugar, wala kayong kilala, na maging kaibigan niya yung mga old tenants dyan, lalo na rito sa area na to. And then magne-negosyo pa tayo ng hayupan. Napaka-importante mga kabokals na maging kaibigan natin sila. Yun po yung isang nakikitang dahilan dyan. Kaya yan, tuloy na tayo kay Tatay Melchor. Yan, ito, naiinitan na ako. Minomonitor ko itong dalawa kasi gusto ko masunod yung ating standard na 1.5 pie. Ayan mamaya mga kabukas, makakita nyo natin yung kalalabasan ng ating lote, yung talagang hugis. Ayan na mga kabukals so yun po, nayari na. Andito na sila sa entrada. Entrada na halos siya, no? Naabot nila. Dito tayo mag-gate. Ito yung mga tulos ng poste. Ayan. Buti natin para makita nyo. Ayan yung muhon natin mga kabokals. Ayan, ito nahawa na nga yung mga damo. So nakita na natin yung kabuuan. Ayan yung kabuuan ng ating lote. Ayan ang ganda na yan. Yan po yung kabuuan ng ating lote. Lakad tayo rito konti para actually ikutin natin, makita nyo ang ganda pagkakabanat nila. Yan naman yan, babawasan pa natin taas yan mga kabokals once na maikabit na natin yung mga yero. Cyclone wire muna and then yero. Yan, muhon to muhon na yan mga kabokals. Sa inyo muhon natin. And then dito, yan. So yan again, ayan yung kabuuan ng ating lote. So, dito lalakad tayo konti. Yan. Ito yung sumuhon natin. Then ayan. Ayun, bahay natin. And then yan, shoutout kay Ate Ninfa. Ate Ninfa, ito na po, natulusan na natin. Ayan na yung tali mo na red. Red, Ate Ninfa. Diba? Yan na yung lote mo. Can you see it? Ito yung lubid. Ayan. And then ayun. Naka tayo. So ito yung atin. Ayan. Tinin pa. Ayan o.
Then andoon yung ando kasi yung muhon mo ando sa loob ng talahiban na yon. Andoon. And then ito. Wala na, hindi ko na napahawan kasi wala, pagod na yung mga boys. Mainit, sobrang init kasi ngayon. Kaya itong isa lang muna ang napisian namin. Ayan. Kasi kawawa naman, pagod na rin. So ito, yan, ito yung muhon natin. And then andun yung tugon yan. So yun yung lote mo atin Infa. Yan. Then ito yung atin. Nagutom si Renan. Yan mga kabokals. Hello cow. Ayan, magandang umaga mga kabokals. Nandito na naman kami. So kahapon nga nakarating na sila dito sa entrada yung pagpoposte. Ngayon naman ay yan, dinala na namin yung binaklas na cyclone wire doon. And bumili pa ako ng dalawa. Ayan. Yan sila. So umpisa na tayo muna kasi nagkaroon ako ng problema sa kawayan. Wala tayong madadalang kawayan kaya magsa-cyclone muna kami. So ipipending ko muna yung harap na yan. Ilang piraso na lang naman na poste yan. So ito. Cyclone na lang muna. Ito yung binaklas nila doon sa lumang farm natin, yung sa gitna. Sa labas cyclone ito sa loob. Sa labas. Yan. O dyan, dito ka. Napakalaking toro nito mga kabukas, oh. Ano kaya to? Laki. Hello cow. Toro yan. Yung mga ganyan ang siguro nasa 50 na ito eh. 50 mil mga kabokals, more or less. Hindi ko na sigurado ha. Baka mahigit pa. Baka mag 80 mil pa. Mga ganyan. Mahal yan eh. Toro. Kaya lang pagka may baka kasi, kailangan malaki talaga ang lugar mo. Not unless, masipag kang magsakate. Napakalakas kumain yan. Isang araw lang eh. Baka 3 sako ang konsumong niya, damo. Sa isang araw lang. Sa isang pirasong ganyan ha. Pero maganda ang baka mga kabokals. Kung may espasyo lang talaga. Maganda ang baka. Malagaan. Mas madali siya kaysa para sa akin kaysa sa kambing. Kambing medyo maselan pa ang kambing sa ulan eh. Ayan, umulan umaraw kahit nandiyan lang yan. Tiba yung baka eh. So ito. Hintayin lang natin kumakain yung mga boys. So diyan sila magsisimula mga kabokals dito. Ayan. Makain mo na para may enerhiya. Yan. Kasama ni Eman yung asawa niya. Dito sila. Ayan. Sayang ka. Dito sila magsisimula. Yan, ilalatag nila pababa. Parang ikakarpet mo na yan yung pababa. Lalatag nila sa lupa. Sa kanila tatayo uli. Kasi pagka nakatayo, baka magbuhol-buhol. So sabi ko, ilatag muna sa lupang ganyan. Sa kanila itayo pa isa-isa. Itayo mula dito pag ganun. Mamaya titignan natin. Yan kasi binaklas nila dun ni Rolyo eh. Hindi dapat yan per kasi yan eh. Isang piraso yata yan. Ilan ba? 4 meters. 3 meters 4 meters 5 mga ganun ganyan. Dapat ginanyan eh. Kaya lang hindi na nagawa. Nirolyo na lang. Kaya yun. Pero dahan-dahan lang yun kasi pagka nagbuhol-buhol yun, mahirap na. Baka hindi na maibalik. Kaya kailangan dahan-dahan ng banat. Yan.
Lago na kagad yung ano, damo. Yan na mga kabokals. Kailangan masarahan ko na to para maumpisa na yung mga kulungan. Mailipat na. The clock is ticking. Kasi yung ano yung aking renta, yung advance ko ginagamit ko na hanggang katapusan na lang yun. Kailangan matapos namin to hanggang katapusan. Mailipat na. Yung mga alaga kailangan mailipat na rito. Ng ano, siguro naman kahit first week of October mapagbibigyan pa rin ako. Yan. Yan, tapos na kumain. Yan. Bali mon, di ba yung asan ang dulo niyan? Yan, tama. Para igugulong nyo nila pababa, no? Yan. Gugulong mo nila pababa para carpet. Yan, meron na. Oy. Slice. Tindihan mo. Yung Santado yun. Yan mga kabukas. Ayan po si ano, Ilong Ranger. sombrero pa. Cowboy. Ang gara ang sombrero niya. Cowboy. Sa mahirap pa na buhol. Huwag nyo lang madaliin ha. Paglatag. Hindi. Yan. O, yan. Mga kabukas. Yeah. Kailangan dahan-dahan eh. Pagka nagbuhol-buhol kasi mahirapan na sila. Dulo. Tanggalin mo yung buhol dyan. Ito na yan. Tama. Walang alam dyan. May buhol pa yan. Ano? Okay. Ito kaya ako kapagulog. Ano yung matutugilin mo to? Mama yung dulot-dulo. Yan mga kabukas. Biruin nyo kung bibili tayo niyan, no? 420 yung isa. Yun yung dala natin kanina. So, 420 ang isa nun. Eh, ilan na makakain yan, no? So, malaking bagay din to na nakuha pa natin. Ganda pa yun, eh. Ayan mga kabukas, oh, buo pa yan, oh. Yan Ma'am Nympha, oh. Ito, again, ito yung ano, yung lote mo. Ay, Ma'am Nympha. Kay Ate Nympha pala. Ayaw nga pala niyang patawag ng Ma'am Nympha. Ayan, Ate Nympha. Ito na yung lote mo. Napisian na namin. Natalian na namin. Kulay red. Yan. Yun. Yus. Satisfying. Ipalayo ka. Di, sige, ano nila yung mama. Hanggang saan kaya aabot? Aabot hanggang baba yan. Yan, buti nakakuha pa rin ng buo mga kabukals. Pagka ganyan kasi madali nila itayo uli yan. Mahirap kasi yung pagka nagbuhol-buhol wala na. Ayan mga kabukals, oh. Nandito na kagad sila, oh. Isa pa lang yung nagamit nila. Hindi pa actually ubos yan. Yung isang binili natin, ay yung dalawang ganyan na binili natin. Apat na ano pala yan, apat na part pala yan. Bali yun. May isa pang part na hindi pa nila nagkabit, so abot pa dyan. Abot na sila dito, may sasara na siguro mga kabukals. And ito po yung nanggaling dun sa
ating lumang mini farm. So mula dito, hindi nila sinagad doon kasi ano din kurbada. Gagamit ng bago ng isa pa, pero kukonekta rito. Sasara pa rin yan, may cyclone pa rin yan. Ayan oh. Ang mga cyclone na mga kabukals. Ito hindi nalalagyan ng kawayan na balagbag kasi tatapalan pa po ng yero yan. Sa labas din natapal ng yero sa labas. So ito iipitin po to. Iipitin po to ng mga yero itong cyclone na to. Iipitin pa yan ng yero. Yan po ay magsisilbing reinforcement. Isa pong dahilan kung bakit naglagay muna tayo ng cyclone kasi nga hindi po natin po pwedeng basta-basta itayo yung mga kulungan dito and then ilagay yung mga alaga natin ng walang perimeter. Ngayon, ang isa pang challenge naman, isang challenge naman din do sa lumang mini farm natin. Hindi rin naman natin pwedeng baklasin yung mga bakod doon nang nandun po yung mga alaga. So, yun, di ba? Medyo may obstacle tayong kinakaharap. Kaya, kailangan ko munang maisara ito. At least yan, cyclone muna. Para ma-restrict yung iba kasi may mga pumapasok pa rin. May mga nagdadaan pa rin eh. Kahit may mga poste na naputol nga, pinutol nila yung ganito. Yun dyan mamaya, pupakita ko sa inyo. Pinutol nila kasi nagdadaan pa rin. So, yung motor siguro, may truck na motor eh. May nakita ako truck na motor tapos putol yung tali natin. So para wala nang pumasok kasi lusot-lusutan yung mga tao. Yan, kailangan natin to. And then pag naisara na natin lahat yan, magtatayo na kami ng paisa-isang chicken coop. Para yung mga manok doon, paunti-unti ay naililipat na rito. And then siguro maglalagay na ako ng stationary dito na tao. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang magbo-volunteer. Pero yun, yung pong game plan, unti-unti pong hindi po pwedeng ilipat ng isang birahan. Kunyari, mauna yung decal brown. Susunod yung mga heritage, ganyan. Susunod yung kulungan ng kambing. And then, yung kulungan ng baboy. Ganun po mangyayari niyan. And then, pagka na-vacate na natin yung lumang mini farm, wala nang hayop doon. Saka na natin babaklasin lahat ng mga bako doon, lahat ng mga yero doon. And then siya naman natin ipangtatapal dito para maging 4 na patong na yero po lahat yan. So ito nga po ay ipitin pa ng yero itong mga cyclone na yan. Yun po ang game plan. Yun na talaga ang gagawin natin. Yan. So paunti-unti kasi nga may mga alaga tayo kaya hindi talaga pwedeng biglayin. Yun, mahaba din pala Apat to, ganun. Sakto lang, pinili ko pala 2 Baka sobra pa yun eh. Oo. Sobra yun kasi. Buti na lang, bala ko kayo 3 yun eh. Sobra yun, hanggang dyan lang tayo, diba? Sobra yun talaga. Wala pa Iba tayong wala eh. Baka mawala Kaya na nga yung tatitira na yun. Nagulat kami, bumaklas kanina. Kala naman na eh. Buti hindi ko tinatlo. Sayang lang. Ito mga kabukal sa pinutol. May nagdaang motor, pinutol yung tali. Kaya kailangan, importante ma-secure natin yung perimeter natin para hindi na nila pasukan. Hindi na sila magdaan-daan dito sa loob. Kaya doon sila makapasok, guys. Wala na silang dadaan. Ayan. Sasabit sila sa atin cyclone. So, eto, kung masara na nila Emon to, makapag-uumpisa na tayo magbubong. Yung binaklas nilang bubong doon na sa breeding area natin ng mga manok, tatayo na natin dito. Isipin ko naman ngayon kung saan ko itatayo. Diba? Kaya mga kabukals, maya makita nyo. Ito kailangan maisara ko dito harap na to para kahit wala pang poste kasi kinapos kami ng kawayan nga. Nagkaroon ng problema sa kawayan yung pinapakuha ko. Hindi kasi bayugin yung kinuha ni Joseph eh. Hindi bayugin, iba yung kawayan na mura pa. Kawayan lang talaga na mura pa. Hindi yung ganyan na bayugin. So hindi ko tinanggap. Hindi ko kinuha. Ngayon pinapakuha ko siya ng panibago. Sabi ko kasi bayugin ang usapan namin eh. Kaya yun, hindi ko muna siya pinapasok. Kaya yun. Ang problema kung makakuha siya. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Ayan. So kaya hanggang dyan lang muna ang poste namin. Pero dapat may poste pa yan hanggang dito. Yan, may mga poste pa yan. Kasi sarado yan eh. Hanggang diretsuhan yan eh.
Yan, naka-cyclone pa rin hanggang dyan sa likod. And then yero pa rin. Kasi yan mga kabukas, makapapatibay din yan. Double layer ang, ang perimeter natin. Halimbawa, masira man nila yung yero, may cyclone wire pa rin na poproblemahin sila na na kailangan buksan. So, added security para sa ating mga alaga. Yan. Buti na lang, dalawa lang yung binili ko. Plano ko kanina tatluhin to eh. Kung nagtatlo ko, sumobra. Pero sakto lang din kasi iikot pa pala tayo rito. Iikot pa tayo rito. Abot dito? Oo. Dito. Dito lang. Pero Hindi lang oh. Sakto, abot pa, abot yan. tingnan natin mamaya. Hanggang dito yan eh oh. Doon oh. Oo. Pag gano'n yan, ikot na. Tingnan natin mamaya. Para maisara na yan. Kaso wala tayong hanggang dyan lang talaga. Kaso wala tayong... Bako? Hindi. Bako dito. Ay, oo. Hanggang dyan lang talaga. May matitira. Hindi, pwede naman natin ilatag na eh. To follow yung poste. Ha? Pwede naman ilatag na to follow yung poste. Oo muna yan. Wait lang. Mahirap pa rin mag-ukay poste niyan. Ha? Mahirap mag-ukay ng alatag na. Hindi, lang, itutumba nyo lang. Parang yung ginawa nyo kanina. Tingnan natin mamaya. Ano naman yan, 4 na part naman yan, di ba? Wait lang yan. Pag-hilip ko lang. Ang natanggalin natin ang alambre yan. Tingnan natin kung aabot na to. Para tapos na yung cyclone wire. Kung may kawayan pa tayong dalawa doon natira, di ba? Akto yung dito. Ayan. Hit. Ayan na mga kabokals. So napaikutan na natin ng cyclone wire. Ayan, nakita nyo naman. Naka-cyclone wire na yung ating buong area. Ayan, ikot tayo para makita nyo. Ito kay Ate Nino pa. Meron na ring tali. Nagalaw nila yung balik, kakabit na lang. Nagalaw nila Emon. Yun na ibalik. Bali bukas na lang Ate Nino pa. Papabalik ko. Nagalaw nila Emon yung tali mo. Yan nakita nyo, can you see the look? Yan po yung ating lote, nakakulong na. Nakakulong na tayo. So again, ito ay tatapalan pa natin ng yero sa labas. Iipitin pa yan ito. Yung mga cyclone niya, iipitin pa natin ng yero yan. 3 patong na yero pa yan mga kabokals. Kaya talaga pag natapos ito, para tayong fortress dito. Talagang safety yung ating mga alaga. And pati na rin tayo na nagbabantay dito o sino man magbabantay ay safety sa loob ng ating backyard farm. Yan. Ayan mga kabukas. So andito na sila sa entrada mismo. Ito na yung bahay natin. Ito na sila. Naisara na natin yung ating lote. So wala na makakapasok. Ang susunod po bukas gagawin namin is magpo-poste na kami sa pamakuan ng bubong na gagawin natin para sa ating chicken coop. Umpisa na namin yung mga kulungan para pagka nailagay na natin yung mga alaga natin dito, pwede natin baklasin lahat dun para yung mga yero is magamit na natin dito sa ating bakod. Ayan. Yan yung poso nga pala mga kabokals, tuloy na tayo. Nag-decide po ako na kay Tatay Melchior na tayo. Hindi na tayo maghahanap sa iba kasi marami nga pong nagsasuggest na overpricing daw. Meron din naman nagsasabi na reasonable lang naman yung price. So mix comments po. Na-appreciate ko naman po lahat ng yung mga komento and maraming salamat po. And para sa akin po, reasonable naman po talaga yung price ni Tatay Melchior kasi unang-una, isolated po tayo. Wala tayong kuryente, wala tayong tubig. So obligado po silang maghanap ng source ng kuryente, either generator or makikabit sila ng kuryente dyan sa taas, gagamit ng habang kawad. So yun, medyo challenging din po kaya siguro yung 25,000 na all-in labor is reasonable na po yun para sa akin Para sa akin reasonable na po yun. Kaya naman, tutuloy na tayo kay Tatay Melchior, nagsara na kami, nag-close deal na kami. Tinatapos lang nila yung isang ginagawa nila and then tayo naman ang gagawa niya ng poso. Ayan, so maraming salamat po ang kawayan.
Kaya pinapa-temporary ko muna. At least may sara natin para wala na makapasok. Kasi dinadaan-daanan po eh. May mga motor, may mga taong dumadaan-daan. Para maobliga silang umikot na dito. Hindi na po pumasok sa area natin. Yan. So hanggang dito na lang mga kabokas. Maraming salamat. So ito po ating progress for today. Meron na tayong bako, perimeter na cyclone na kompleto na. And bukas, umpisahan na natin yung ating pagtayo ng unang chicken coop natin, yung first chicken coop natin para sa ating mga decal browns. And then sunod-sunod na po yan, sunod-sunod na. And pagka nandito na sila lahat, yung ating mga alaga, babaklasin na natin lahat doon. Yun po yung time na paarkilan na ako ng truck. Kasi hindi nakakayanin ni Raptor yun. Marami na kasi lahat, babaklasin ko na lahat yun. Doon na tayo arkilan ng truck mga kabokas para isang birahan na lang dito. Ayan, so maraming salamat sa inyong muling pagsama. Sa lahat po ng mga solid kabokals, mga silent viewers ko po, maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po ni Sir Boy. At Sir, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. Hanggang dito na lang mga kabokals. Muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong unlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!